pati na yung mga pagkukuha nila ng mga clearances na kinakailangan nila kinabukasan. So, inaabot kami ng hating gabi dito minsan. Okay. Paano, Chairman, itong naghahabol din tayo sa konting oras natin sa programa. Sana, Kung masasabi ko pa, madagdag ng masasabi ko, itong mga ating kapulisan, magiging totoo sila sa pagganap ng tungkulin sapagkat habang ang mga kapulisan hindi totoong gumaganap ng tungkulin, nandiyan pa rin yung mga problema na iniiwan dito sa barangay. tama yun. Kasi kailangan magiging totoo ang kanilang serbisyo para magkakasama kami sa mga krimen. Sige, katotong Chairman, maraming salamat sa iyong pag-uulat ng mga nagaganap sa iyong kapaligiran. At sana'y makapanayam ka pa namin sa susunod na linggo upang mabigyan ng linaw kung ano na nagaganap dyan sa mga picture na yan. Tatawagan niyo lang ako at totoo lang, busy rin ako lagi, pero pipilitin ko na magkakaroon kami ng pag-uusap dito at kung ano na maging resulta para ako naman may iulat ko sa bayan. Salamat po. Salamat din po sa inyo. Maraming salamat. Chairman. Yan po si Barangay Chairman Ernesto Solis Jr. ng Barangay 191, Zone 20, Parañaque City. Maraming salamat, katotong Chairman. So tama yung sinasabi ni Chairman, di ba? Kung hindi mga magiging totoo sa tungkulin yung mga kapulisan, no? Isa yun sa mga factor bakit patuloy ang hindi yung gumagawa ng masama parang wala nang takot talaga di ba? Kasi unang-una marami nakakalusot, di ba? Mga riding in tandem lang, hindi mo mahuli-huli, di ba? Parang napakadali na lang gumawa ng krimen ngayon sa mga tao. Hindi mo malaman kung anong dahilan. Engineer, ikaw nga, i-analyze mo. Napupunan natin kasama ang classmate. Parang lingas kugon na naman yung pagbabantay ng ating mga pulis. Sa umpisa lang no? No? Wala na naman hindi tuloy-tuloy. Hindi ko nga malaman bakit napakatahimik nga ng PNP chief natin ngayon, no? Medyo nawawala Araw-araw parang feeling ko hinahamon ng ang administrasyong Aquino, no? Maski noon pa yung nakarang administrasyon, no? Pero lalong dumami yung Although sa mga report nga, bumababa daw ang kriminalidad, pero sa katotohanan, araw-araw natin nababasa, naririnig sa radyo, napapanood sa TV, yung kabaliktara, katulad na ito nangyari na ito nung nakarang araw, di ba? Doon sa anak ni Naribilla. Nakaagulat. Balita na may drug kuan din daw may chismis. Pero imagine mo na magkakapatid ito. Pero although wala pa namang sinasabi na parang konklusyon doon sa kaso. Pero parang napakalinaw na ng mga ng mga anggulo na tinutumbok At yung mga suspect kapani-paniwala na. Oo, dahil sa mga nakukuhang ebidensya, dahil sa mga pahayag ng mga witness, di ba? May pabago-bago, tapos umalis pa. Katulad nitong katoto, yung kapatid na si Ramona, na ayon sa kanyang salaysay, napo ko ng Parañaque Police na nagsisinungaling. Oo. Di ba? Dahil sabi niya, nung mangyari yung krimen, sinama. hindi, nandun siya nung pangyari. Oo. Ngayon, bigla raw pumasok yung suspect. Binaril kagad yung Jenny ba? Janel, Oo. Na girlfriend. Ay, nakita niya raw, tinamaan ng bala sa mukha. Oo. Tapos sinagaw naman daw ni yung baril, ni Ramjen. Na hanggang sa may nadinig siyang puto. At nagsisigaw daw itong Ram na sino ka. Oo. Hanggang doon daw na tumakbo na siya ngayon. Oo. Kinuha niya pa raw yung susi na sasakyan. At ihahatid niya sa ospital yung dalawa. Oo. Ngayon, binigay niya raw kay Joseph yung susi. Siya raw litong-lito na tumakas na. Hindi niya na raw naisip na mali yung ginawa niya. Parang layo. Kaya hanabo ko nung security guard na naglalakad lang. Wala pala dalang sasakyan na hindi pala talaga tinulungan yung mga kapatid. Talaga Tapos ang hirap paniwalaan talaga, no? Dahil pabago-bago statement.
Pero mismo si Senator Bong Revilla talagang sa kanya mga pahayag parang medyo naniniwala siyang may kinalaman 'tong dalawa eh. Malamang, unang-una, yun nga ang pagbiyahe ng Hong Kong. Kapanahon na ng investigasyon, di ba? Flight over guilt, ika nga. Oo, marami. Aalis doon. Pero sana hindi ito maging katulad nung nung kaso naman ng mga web na hanggang ngayon. Hindi pa hanggang ngayon after 20 years hindi pa natin alam kung talagang Dismiss na, hindi ba? si web nga ba o di ba ang hirap. May napupuna ako yung ating PDEA parang hindi masyadong gumagalaw mga kasama. Sa ngayon Tawagan natin, mukhang walang ban no? Nandiyan pa ba si Santiago Wala na, nag-retire na. Kaya nga sabi natin, kailangan may galaw kasi yung nangyari sa Los Baños at saka iba pa. May kinalaman. Mukhang may kinalaman ang droga. Oo. Paggamit ng droga. Kaya, Isa yan, dahil katulad nung nangyari kay, bagay ito nangyari doon sa tatay ni Charis, may may umpisa away di ba? So ito may mga magkakaroon talaga ng motibo na masaksak dahil parang away kalye ito na-intimidate siguro, no? Yung pero yung mga nakaraang pang mga cases, no? Na yung tulad no isang ama binaril yung asawa at saka mga anak. sa San Pablo yan, at saka nangyari May din si sa Cebu, di ba? Cebu. Oo. Kaya, Yung isang pulis binaril yung nanay. Kaya nga minsan pinipilit ko sabi ko nga hindi na siguro ito parang parang may spiritual side na ito eh. At saka yung paano natin hinuhubog ngayon yung kabataan natin. Actually, nung araw wala namang ganitong mga klaseng krimen, di ba? Kasi although mahihirap sa probinsya nga, mahihirap ang tao. Pero bihira ang mga krimen nangyari. Kaya nga ayon sa record, mababa raw ang krimen sa bandang Visayas. No, dito lang sa bandang mga urban areas ang Mga kanoto yung sinasabi namang bumaba ang krimen, yung mga ordinary krimen lang. Pero yung mga mabibigat na krimen na brutal, na kamukha ng nangyayari ngayon, may tumataas yung kanoto. Hindi mo napansin yung sinasabi nga ni classmate na lagi kong iniisip may kinalaman dito yung katulad na papanood sa telebisyon, ba? Yung sa cartoons pa lang, violente na. Di ba? Tapos yung mga palabas natin sa pelikula ngayon, wala na yung moral lesson ng istorya doon sa dulo eh. Dati kahit comedy may moral lesson doon sa dulo. Pero hindi ngayon katulad ng The Other Woman, di ba? Di ba? Parang kaya marami nakaka-relate, ang daming nanood nun di ba? parang si Katutundong yun. Sinonong. Napanood mo yata, di ba? Marami nakaka-relate sa mga ganyang istorya. Yung values talaga, tingin ko, wala na eh. Ang simbahan, wala nang ginawa ang simbahan ngayon, kundi mga kolekta, pagpapapinta, pagpapagawa ng building, hindi na yung parang ilalaan para doon sa magtuturo ng mga kabutihan sa mga sa salita ng Panginoon sa mga eskwelahan. Example lang yung hipag ko na lang katekista 'yun eh. Pero sa isang araw na pagtuturo niya, sa isang classroom, 30 minutes lang anilaan ng public school. Di siyempre, may mga preparasyon pa yan. So, in effect, baka 15 minutes na lang yung pagtuturo ng katekismo, di ba? So, ano matututunan ng bata? Tapos ang ingay pa, wala kang gagawin kundi magsaway, di ba? Dapat siguro, ang rito, habaan yung mga ganyang isang oras. Kasi walang matututunan ng mga bata kung ganun kaikli ang tinuturo para doon sa Panginoon eh. Parang, I think dapat magkaroon ng rito, yun ang pinaka matibay na pundasyon kasi, yung ating takot sa Panginoon eh. Di ba? Tapos yung mga tamang ugali na tinuturo naman sa eskwela at saka sa tahanan. Pagka hindi natin hindi yun ang ginawa natin. Patuloy dito. Pati tagapagpatupad, masama na rin. Sila'y kasama dahil sa mga gumagawa ng masama. Lahat na. Pati sa mga matataas na opisyal ng gobyerno.
Kaya yun lang tingin ko nakikita ang solusyon, mag-umpisa dun sa pinaka-root cause. Ang isang nakikita ko kasamang Dan, yung internet kasi masyadong open na ngayon. Sa Oo, kabataan, ano? tama yun. At, Oo. yan, dyan, wala naman, hindi naman pwede MTRCB dyan eh. Wala. Yung Oo. sine, TV, radyo, nakokontrol ng MTRCB, meron nagbabantay. Oo. Pero sa internet, hindi mo na makontrol. Kaya kung isang kabataan ay napunta dun sa isang internet na malaswa, Oo. masamang impluensya, wala na, hindi na Wala makontrol. na talaga, totoo. Yung magulang na lang ang pwedeng mag-control doon sa anak na nag-i-internet. Kaya, Oh, so Kaya- maraming sabi nga mga influences mga ngayon na kwan dapat bigyan actually ng pansin, oh. yung mga technology niya parang pinadala sa atin ng demonyo eh. Di ba? Yun ang ano. So, naku, napakaikli ng oras na tinuturo na ng engineer yung oras, no? Oo. So, sige, yung huling ano na lang natin, mensahe. Ikaw, engineer. Aking bumabati ako sa mga kasama ko sa Pugadlawin. Maraming nakikinig ngayon nga mga kasama, no? Si Lawin Stardok, si Doktora Zaza Meneses, nakikinig ngayon. Si Lawin Goldamer, si Nurse Jane Gomez ng Marilao. Oh. So, binabati natin sila, ang aming mga kasamahan, mga pangulo namin, ang mga darating na maglilingkod bilang National President, si Lawin Galactica ng PL Tuguegarao at saka si Lawin Tamaraw naman na magiging Governor General. Yun lang. Okay, partner. Congrats, mga lawin. Sana huwag kayong mga anak ng sisiw. Sige, at okay, mga pastime mo partner ha, nagugulat ako. Okay. So, nababatiin ko lang yung misis ko, no? Si Maripat, yung mga anak ko, si Rachel, si Bernard, si BJ, si Sigrid, at saka yung mga si Samantha at Leah Patricia, yung ating mga panghuling music para. Ano. Si Lawin Sani Banag, di pa lang Oo. nakikinig. Pinabati natin. Okay, may babatiin ka pa. May 1 minuto ka pa bago ko mag-end ng kana. Yung, kasya pa ba yung babati ko, yung mang inasal? Susunod na linggo na lang. Pasensya ka na, kamag-anak sa mang Oo, inasal. oo. Ay, banggitin mo na lang. Yung, Medyo napaganda yung talakayan kaya... actually, kulang na oras natin sa talakay. May 2 pa tayong topic sana eh. Di bale, Ako, nakikinig ko Kasama si sila Doktora Sasa pala, Oo. meron silang medical mission. magano tayo? Baka 2 oras tayo. Sige. Sila Doktora Meneses kasi meron silang mission with the Korean Medical Group. Okay. Pinabati natin sila. Sige. Okay, at tatapos na naman po ang 1 oras nating talakayan at huntahan. Huwag po sana kayo magsasawang subaybay sa aming programa tuwing linggo. Magkarinigan po tayo sa susunod na linggo sa ganitong oras at timpilan. At muli po kaming nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, para sa isang araw na inyong ipinahiram sa amin dito sa mundo. Praise the Lord. Lahat po ng aming ginagawa ay alay namin sa inyo at sa aming kapwa. Ang lahat ng papuri sa inyo, Panginoon, patnubayan mo po sana ninyo kami at ang aming bansa. In Jesus' name. Amen. So, magsimba po tayo linggo ngayon. Huwag lang puro panood ng at saka internet. Ito pa ang inyong kaibigan sa Impapawid. The Equalizer. Dan Solweta po lamang. At ang inyong, ang katandem ng ating Dan Solweta, si Katotong Paski lang po. Okay. Mabuhay ka! Pilipinas!